So, maganda yung ating pinalanan. Si Flores, may nga na gano'n. Okay. So, gaya ng ating tinatalakay, sa Galatians 2:20, ang sabi roon, I am crucified, sa English ang aking binabasa, I am crucified with Christ, nevertheless I live, but not I, but Christ liveth in me, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. No? At makikita po natin na dineklara dito na ito'y deklarasyon ng isang mananampalataya. Dinideclare ng isang mananampalataya na siya daw ay napako nakasama ni Kristo. At kung papansinin natin, babalikan natin yung talata sa Romans 6:3. Ang sabi sa Romans 6:3, alam na kayong mga nabautismuhan kay Jesucristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, doon sa Romans 6:3, parallel dito sa versikulong ito, na tayo pala nung mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus ay nabautismuhan tayo sa kamatayan. Ibig sabihin, kamatayan ang pinag-uusapan, dito naman nabayubay sa krus, isang tinutungo ng versikulong ito. Nung tanggapin natin ang ating Panginoon, sumunod tayo sa ordinansa ng pagbabautismo, tayo ay nakalakip na doon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano ba yung Ebanghelyo? Ang ibig sabihin ng Ebanghelyo, yung kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. So paano, maaaring itanong mo, paano tayo nakalakip sa kanyang Ebanghelyo? Kaya ang ibig sabihin nun, mga kapatid, nung tayo ay nagrepent ng ating mga kasalanan, iyon na po ang sagisag na tayo po ay namatay. No? Repentance means we are dead to sin. Naging patay tayo sa kasalanan, kaya tayo namatay nung tayo nagrepent sa pangalan ng Panginoon. At nung tayo naman ay mag-undergo at tayo mapasailalim ng tubig, yun ang sumasagisag na tayo ay napa-undergo ng kanyang paglibing. No? Nalibing tayo sa bautismo sa tubig, kagaya ng ilibing ang ating Panginoon. At paano naman tayo nakalakip sa kanyang muling pagkabuhay? Yun ay yung pagtanggap ng banal na Espiritu, na kung saan yun ang magbibigay sa atin para tayo makapagpanibagong buhay. Sapagkat kung sa ating mga sarili, walang taong makapagsasabi na siya ay nabago. No? Ang nagpapabago talaga sa atin yung banal na Espiritu. At kapag natanggap natin ang banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng newness of life. Ibig sabihin, magaganap sa atin yung 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things become new. So, ibig sabihin, sabi doon, if any man be in Christ, kapag pala sinabing be in Christ, hindi lamang tumanggap ka sa Kanya, kundi ikaw ay nagpasubmit sa Kanyang ordinansa. Ano ba yung ordinansa ng ating Panginoon? Sinabi iyan sa John 3:5, no? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yan ang ordinansa ng Panginoon. Ordinansa kung paano ka makapupunta doon sa kingdom of God. So, napakalinaw na totoo lang, nasabi ng Panginoon, I am the way. Hindi ka po pwedeng makapunta doon sa kingdom of God kung hindi ka tataan sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan na sasampalataya ka lamang. Bakit? Sinabi ng Bible, ng James, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. So, nagtutugma-tugma ang mga versikulong yan. No? Kagaya sa Ephesians 2:8. Sabi roon, for by grace you are saved. Hindi tayo pinipili natin doon. Hindi tayo pumipili doon. Kasi sabi roon, for by grace you are saved through faith. At nalaman natin na sa pamamagitan ng faith, ang faith na walang gawa ay patay. So, ibig sabihin, kailangan mo talaga susunod sa sinasabi ng Panginoon. At ito na lamang sa isang tinatawag na tagasunod ni Kristo ang susunod sa Panginoon. Kung ang mga apostoles na pinagtagubilan niya ng utos bago siya umakyat doon sa langit ay nagsisunod, tayo din
Sapagat ang programa o palatuntunan ng Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. Kung ano man ang ibinigay niyang ordinansa, ang commandment na yan ay mananatili hanggang sa wakas ng panahon. At matatapos lamang ang ordinansang yan kung tayo ay kapiling na ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Sapagat doon wala nang batas, wala na doong paghihirap, no? Wala ka nang susundin doon. Kaya kapag ikaw ay pag-aari na ng Panginoon, no? Wala ka nang bawal dito, bawal doon. Wala nang ipagbabawal doon. Lahat doon ay libre sa piling ng Panginoon. At wala nang mga negatibo doon, no? So isang napakagandang bagay na malaman natin ang mga bagay na ito, isang napakagandang pribilehiyo na tayo magkaroon ng kaalaman sa salita ng Panginoon. So purihin ng Diyos, hindi na ako magpapakahaba. At ako'y nagpapasalamat una sa ating Panginoon at sa inyo sapagkat unti-unti ay minumul tayo ng Panginoon. Balang araw, hindi lang dito sa maliit na kwarto nito kayo tatayo, loobin ng Panginoon ay bibigyan kayo ng malaki-laking ministry pagdating ng taktang panahon. So palakpakan natin ang Panginoon.